O kaya nga. Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon ang pag-uusapan natin kung paano pa rin makakabil ng ano. Kasi, ang dami po kasi talaga mga nagtatanong sa atin kung paano nga daw po makakabil ng pabahay ng gobyerno. Although may mga ginawa na tayo, siguro natabunan na yung mga video natin. Kaya naisip ko parang i-refresh. Parang ano lang yun, no? I-refresh. Yung video natin, gagawan ulit natin ng panibago para naman sa ganun yung mga bagong makakapanood ng video natin na mga kaibigan ho natin magkaroon ho sila ng idea kung paano ho makakabil ng pabahay ng gobyerno na katulad nito, di ba? So ayun, doon ho sa mga gustong makabil ng pabahay ng gobyerno, may mga option, no? Ilang option to. So bali, ang gagawin nyo, pwede kayong pumunta sa NHA office, no? NHA office po mismo. Mag-inquire kayo doon kung ano yung mga requirements. Although mga requirements ay family picture, birth certificate ng mga anak ninyo, kayo, tapos family picture nyo, very basic lang naman. Tapos katunayan, yung barangay certificate, no, nakatira kayo doon sa lugar na yon, and then kayo po ay talagang nakatira sa squatter area. So yun lang naman po yung mga kailangan na requirements. And then gagawa lang kayo ng personal letter, no? Para sa NHA, yung address niyo sa NHA na kung bakit kailangan kayo mabigyan o bakit kayo nagre-request na magkaroon ng bahay na galing sa gobyerno. So ganun po yung gagawin ho ninyo. So yun po yung isang option, no? Yung gagawin niyo kung talagang gusto po ninyo na magkaroon ng bahay, ganun po yung gawin po ninyo. I-research nyo lang sa mga Google o kaya sa Waze, NHA office, 100% may mga lalabas dyan ng mga opisina at doon kayo mag-inquire, magpunta para complete details yung makuha ninyong information. At the same time, kung talaga pong gustong-gusto po ninyo na magkaroon ng ng bahay na galing sa gobyerno na katulad ho nito. So yun po yung isang option. Yung pangalawa, yung mas mabilis, yun yung mahabang proseso kasi yun yung nauna. Ito yung madaling process, yung mismo yung LGU po ninyo, no? Yung magsasabi na tatanggalin na kayo dyan sa tinitirhan ninyo kung kayo po yung taga-squatter area. So yun po yung isa sa pinakamabilis. Kasi mismo yung gobyerno, yung magre-relocate na sa inyo para bigyan kayo ng pabahay ng gobyerno na katulad nito. So yun po yung madali, mga ilang buwan lang, no? Depende sa sitwasyon at sa pangangailangan ng gobyerno sa paggamit ng lugar na kinatatayuan ng mga bahay ninyo. So yun po yun. So yung requirements, very simple lang, no? Birth certificate, marriage contract, barangay certificate, indigency, mga ganun lang. Walang masyadong major na ano. And then, ayun po yung sasabihin sa inyo ng LGU. And then yung LGU na mismo yung mag-i-schedule sa inyo kung kailan po kayo ililipat na sa pabahay ng gobyerno. So ganun po yung mga process at para maka-avail ho kayo. Kung senior citizen po kayo, kinalulungkot ko po na sabihin sa inyo, hindi na kayo po pwedeng mabigyan ng pabahay ng gobyerno. Kasi yung pabahay ng gobyerno ay meron pong bayad, hindi po siya libre. So may bayad po yung pabahay ng gobyerno. So kailangan babayaran ng beneficiary yung bahay ng gobyerno na ini-award doon sa beneficiary, no? So isa 'yun sa mga pulisiya nila. Kaya kapag senior citizen, kinalulungkot ko na hindi na po kayo po pwedeng mabigyan o maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno except kung meron kayong anak, no, na nagtatrabaho na o may kakayahan o pagdating ng araw magkatrabaho. So po pwedeng nakapangalan ho doon sa anak po ninyo, no? Yung bahay ng gobyerno na ibibigay po sa inyo. So ganun po yung gagawin nyo kung senior citizen na po kayo. Kung hindi, siyempre sa inyo nakabayad kasi may kakayahan ho kayo. Kung may magtatanong kung 59 years old na kayo, pwede pa ho yun. Di ba naman kayo senior citizen? So yun po yung isa sa mga gagawin para maka-avail kayo ng bahay ng gobyerno. Yan po kung gustong-gusto ho ninyo. So kailangan niyo magsakripisyo, no, na mag-apply sa NHA, yung mga voluntary na gusto magkaroon ng bahay, ganun po yung gagawin niyo. So matagal na process 'yon. So
So, tiyaga lang talaga yung mangyayari hanggang sa mabigyan kayo, no? Palarin kayo, nabigyan kayo ng initsi ng bahay. Pero yun nga, yung isa, yun yung una, yung isa, yun po yung gobyerno na mismo. So, 100% na po yun, talagang magkakaroon kayo kasi yung mismong gobyerno na magsasabi sa inyo na i-relocate namin kayo sa pabahay ng gobyerno, sa kung saang lugar na mayroong pabahay ng gobyerno. So, ganun po yung gagawin no sa inyo. Siyempre, yung LGU po ninyo yun, mag-a-advise po sa inyo through coordination with the NHA and then LGU with DHA and then doon sa local, sa LGU din ng kung saan merong pabahay ng gobyerno, kung saan kayo i-relocate. So, bali ganun. Bali tatlong ahensya yung mangyayari. From LGU nyo, kung saan kayo nakatira, NHA, and then sa pagdadala ninyo, LGU din, kasi yung tatanggap sa inyo ng municipality. So, yun po yung isa sa, pangalawa, yung pinakamabilis, no, na process para makaabil kayo ng pabahay ng gobyerno. Okay? Meron pa din naman, no, kasi doon naman sa mga ngupang, kumpleto na natin, kasi ito, dati dalawang video ginawa ko dito, eh. Meron pa din isa, yung under 4 PH naman, no, para sa mga nangungupahan ng bahay, yung walang mga bahay, ito naman po yung meron pa, true pag-ibig din. So, syempre, ang requirements lang ho, kailangan miyembro kayo ng pag-ibig. Although may hindi ganun ka mahal o kalaki yung babayaran ninyo sa pabahay ng gobyerno compare sa mga tawag dito, mga private. Pero depende sa size, sa laki, no? Minsan kasi parang kapag hindi ganun kalaki o malaki ano, mga nasa 3,000 something ganun yung mga price nung pabahay ng gobyerno din. So, kailangan nga lang miyembro kayo ng ng pag-ibig. So, hindi po talaga yun para sa lahat, no? Kasi yun po ay para lang mo sa miyembro ng pag-ibig. So, yun po yung isa sa project pa rin, no, ng gobyerno. Although government din, pero magkaiba sila ng ahensya. Iba yung NHA kasi yung NHA para dun sa mga inire-relocate ng gobyerno dito sa 4PH. Ito po yung basta miyembro kayo ng pag-ibig, pwedeng-pwede po kayong mag-apply, no, sa pabahay ng gobyerno. True pag-ibig naman yun, tsaka sa 4PH program, no, ng gobyerno. So, ganun po yung gagawin niyo para makabil po kayo. So, kung hindi kayo member ng pag-ibig, so, nakatira kayo sa squatter area, yun yung sinabi ko sa inyo, sa NHA, pupunta kayo doon para mag-apply, or in then yung LGU ninyo, sila na yung magsasabi para makabil kayo. So, ganun po yung proseso para makabil ng gobyerno. Ang pabahay ng gobyerno, may bayad po siya. So, ito mga to, pagka umano pa yung taon, dadagdagan. Kasi dati 600, naging 700, tumataas yung presyo ng pabahay. No? Kaya kapag ka tumatagal, katulad dito, pagkakalam natin parang nasa 800 na yung monthly, no, ng bahay na to. So ito yung isa sa model ng pabahay ng gobyerno na masasabi kong maganda kasi ito ay pinturado na, except to pinagawa na to ng beneficiary sa labas. So parang katulad lang nun yung isa sa kabila kung nakikita ninyo, pakita ko sa inyo mamaya. Yung actual na iti-turn over sa inyo. So kayo na bahalang paggawa. Pero pinturado na, naka-tiles na, at the same time, meron na rin siyang kisame. So kayo na lang yung bahalang magpa-improve pa doon. So ganun po yung gagawin, o no? Tapos, yung 800, ano lang po yun? Para sa loob ng 5 years. So 5 years pataas, nadadagdagan, ang pinakamataas ay nasa 2,000 plus. So ano naman yun? 25 years to 30 years. Kasi babayaran mo yung pabahay ng gobyerno sa tagal o taon na 30 years. So, ganun po katagal yung ano nung pagbabayad ng gobyerno. Pero yung malaking babayaran mo na nasa 2,000 plus lang. No? So, yun naman po sa loob naman ng 5 taon. So, from 25 years hanggang 30 years, yun, nasa 2,000 plus. Yung mababayaran, hanggang sa mabayaran mo na yung bahay. Pero kung meron naman kayong pera, nagkaroon kayo ng extra, pwede nyo biglain na bayaran, no? At the same time, mababawasan yung tubo ng bahay, no? Kasi siyempre may tubo din to. Mababawasan yung tubo, mas lililit yun. Kung meron po kayong extra pera, pwede. Kung wala naman, no? Gusto nyo hanggang 30 years, so yung pinakamalaking babayaran po ninyo ay magmula ng
25 years hanggang 30 years, nasa 2,000 plus. Mga ganun nung kalaki. Itong mga bahay na to Pero yung doon sa 4PH, medyo pricey ho yun. Kasi nagre-range na rin yun ng mga hanggang 3,000 plus, no? Pero at saka isa pa, kailangan ay member kayo ng Pag-ibig. So yung isa sa pinaka primary requirements para doon sa 4PH. Para yun sa mga nangungupahan, sa mga minimum wage earner, no? Yung programa na yun. So itong mga bahay na madalas natin nagiging content, ito po doon sa NHA naman. Okay? So sana nabigyan ko kayo ng idea. Kaya kung sino man po yung eager o gusto talagang magkaroon ng bahay, so kailangan lang ho ninyo talagang magtiyaga kapag voluntary kayo na magpunta sa mga opisina sa NHA para doon ho kayo mag-apply. So ganun po yung gagawin. Kung talagang gustong-gusto po ninyo at siyempre, kailangan po kayo po ay nandoon sa kategorya sa mga nabanggit ko. Kailangan nasa katira kayo sa squatter area, na kailangan talagang mailipat kayo kasi nga wala kayong kakayahan na makakuha ng bahay ng gobyerno basta may personal letter kayo, bakit kailangan kayo bigyan ng bahay ng gobyerno. So ganun po yung gagawin ninyo. Okay? So maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe at sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.